Naririnig niyo kami? Naririnig niyo sa mo? Praise God. Sino yung isa dyan? Maribik. Hello, Sister Maribik from Lebanon. Meron tayong attendees taga Lebanon. Eh, sino pa wala na? Wala na. Din nag-attend si ano ba yun? Arlene? Wala na. Meron pag ano? Okay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Are we blessed? Amen. Meron na kayo naririnig kanina ang ganda ng music? Amen. Praise God. Parang ang ganda ng melody, parang melody praise siya, di ba? Oo, melody. Hindi mo maririnig yung word, but yung kanyang parang meron nag-hymn. Maririnig natin. Amen. So, God is that the heavenly angels or heavenly choirs joined us to our worship to the Lord. Amen. Ang ating pag-aaralan ngayon is something review. Kasi minsan, kailangan natin paulit-ulit. Di ba sa ano din sa Zoom natin, minsan pinaulit-ulit ni Rev kasi minsan nakakalimutan natin yung mga dati nating pinag-aaralan. Amen. Amen. Na ano ko lang yung, gusto ko kasi yung ano, yung sa prayer. Amen. Kasi yun ang lagi nating kailangan. Every day in our lives, we need prayer. So, ang ating pag-uusapan ulit ngayon is about sa Matthew 7, verse 7 hanggang sa 11 babasahin natin. Amen. Pero ba, naka-ready ba yung 7 to 11. Pero pwede rin natin doon muna tayo sa verse 7. Sabi niya doon, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. Amen. Yan yung verse 7. Tapos sa verse 8, sabi niya doon, nakakatanggap daw tayo pag tayo ay humihingi. Nakasusumpong tayo pag tayo ay naghahanap. At binubuksan ang pinto pag tayo ay kumakatok. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Holy Spirit be with us na lang, Panginoon, kasi less time kami. Pero ikaw pa rin, Panginoon, ang Holy Spirit. Be with us, Holy Spirit, lead me. Amen. Amen. Lahat tayo, alam ko na lahat tayo na tumanggap sa ating Panginoon ay merong tayong pananampalataya na kapag tayo ay humingi sa Kanya bilang siya ang ating Ama, ay ibibigay niya sa atin kung naaayon sa Kanyang kalooban. Amen. Kasi hindi lahat ng ating hinihingi ay ibinibigay niya kasi alam niya kung ano ang best para sa atin. Amen. Ano ba yung tapos sabi niya doon, kailangan pag tayo ay humingi, bababasa natin doon sa James 4 verse 2b hanggang sa 3. Ang doon sa 2b, sabi niya doon, hindi binibigay ng Panginoon ang ating hindi tayo binibigyan kasi hindi daw tayo nang hihingi. Tapos sabi pa niya doon sa verse 3, sabi niya doon, pag yung motibo natin naaayon sa Kanya, ay hindi rin niya ibinibigay. Kaya importante, yung motibo ay mabuti pag tayo ay humihingi. Amen. Amen. Kasi baka mamaya sasabihin, nanghihingi tayo ng hindi niya kalumay dahil mga masasamang bagay, kakasama ng di ba? Hindi niya yun ibibigay. Okay, ngayon basahan natin yung ating text, verse 7 to 11, Matthew 7. Okay. Sabay-sabay tayo? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who has received, he will find. And when he knocks, the door will be open. Which of you, if his son asks for bread,
him a stone, or if he asks for a fish, will you give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him. Seek him. Amen. So, ito ay naintindihan natin na pag halimbawa tayo ay humihingi sa Panginoon, ay ibibigay niya kung anong kailangan natin. That is according to His will. Ito ay ang ating pag-usapan. What are the steps in prayer? Steps to prayer pala. Steps to prayer. So, ibig sabihin, ask. Sa verse 7, ask. Ask and it shall be given you. Asking means make the request known. So, ibig sabihin, let us, alam naman ng Diyos ang ating, kung anong pangailangan natin, di ba? Pero kailangan, sabi, katulad na sinabi niya dito, na kailangan sabihin natin kung ano ang kahilingan natin. Kailangan ibigkasin ang ating bibig. Kasi itong bibig na to, nagkaroon ko, pag binibigkas ng ating bibig, magkaroon ng manifestation, di ba? What you speak. Kung ano yung sinasabi ng bibig mo, na ayon sa kalooban ng Lord. So, kailangan natin sabihin. Kasi minsan, hindi natin, nung bago-bago pa ako Kristiyano, hindi ako, nagpe-pray ako sa isip lang, hindi ako nagsasalita sa bibig. Ang galing ko kasi sa wordly noon, kasi wordly, di ba? Parang, ang galing kong mga nalangin sa isip. Pero pag sa bibig, parang hindi ako marunong. Di ba? Noon, praise God, pero praise God, habang tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay natututo tayo dahil sa banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kung ano ba yung inaano niya yung puso natin para bigkasin. Kasi napag-aralan nga natin, kailangan natin bigkasin. Amen. Sabi nga dito, this asking is initiated by right motives. We are cautioned the scripture to be careful how to approach God in prayer. Yun nga po, pag yung mali yung motive natin ay hindi ibinibigay. Ask and it will be given you. Ibig sabihin, matatanggap natin kung meron din tayong pananampalataya. Amen? Amen. Example nun, sa buhay natin, lalo dito, di ba? Noon, nung bago-bago ako Kristiyano, ang aking kahilingan, alam ng Lord, yung sa puso ko, sa isip ko, gusto kong maglingkod. Akala ko noon di na ako makapaglingkod kasi minsan yung, di ba yung pag nagkakasala tayo, parang ang hirap lumapit sa Panginoon. Para bang yung tingin mo sa sarili mo, makasalanan ka na, parang wala ka ng, kinokondem mo yung sarili mo na, totoo yan nangyari sa akin yung kinokondem, hindi na ako karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon, ako ay isang makasalanan. Pero by the grace of God, pag tayo inanampalataya na katulad ng, kaya nga siya napako sa krus ng Kalbaryo, upang tayo ay mailigtas. Amen. Tapos tayo, sabi nga, pag tayo ay naboborn again na, ibig sabihin, na wala na yung ating, yung nililinis na pagka matay na sa krus ng Kalbaryo, sabi nga, it is finished. Ibig sabihin, kung wala siya, wala talaga tayong kaligtasan, walang kapatawaran ang ating kasalanan kung hindi namatay ang ating Panginoon sa cross. Amen. Amen. So pag nanampalataya tayo na tayo ay, kasi sabi niya doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So kailangan manampalataya tayo na nilinis na ng Panginoon ating kasalanan, katulad sa John 15:3, sabi niya doon, pag tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, my word that I have spoken unto you have cleansed you, di ba? Nilinis na daw tayo ng kanyang mga salita. So kailangan manampalataya tayo na nilinis na tayo. So pag nalinis, ano manghingin natin, di ba? Sabi sa Mark 11:24, whatever you ask, if you believe, you will receive. Amen. So, kailangan humingi tayo ay makakatanggap tayo. Amen. Yung
Parang minsan parang yung iba, sabi niya, hingi ka na, iba yung pag sa tao, parang pag hingi tayo ng hingi sa tao, parang minamanipulit natin yung tao, di ba? Hingi tayo ng hingi ng hingi. Parang inaabuso natin pag yung sa tao, di ba? Yung mga tao, pag hingi tayo ng hingi, parang inaabuso natin yung tao. Pero sa Lord, hindi siya, wala siyang, nagbibigay talaga siya, depende rin sa ano ng motive natin. Amen. It shall be, our prayer shall be conformed to His will when we ask in prayer. Amen. Number 2, sa verse 7 pa rin, seek. Kailangan at seeking in prayer, ibig sabihin, if we seek, di ba, yung prayer na, tagsasalita tayo, salita. Pag seek tayo, kailangan may action. Amen. 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 Because, sabi nga, faith without action is dead. Kung kailangan, may action tayo, kaya nagsisik. Anong gagawin natin pag magsik tayo? Nagsisik tayo sa salita niya. Amen. Amen. So, kailangan magbasa tayo, seeking with action, magbabasa tayo. Minsan pa, hihingi tayo sa mga lingkod ng Diyos na makapagtuturo sa atin yung mga matagal na lingkod ng Diyos. Isa din yung seeking for the will of God. Amen. Pag tayo ay nanalangin, magsisik, ano bang kalooban ng Lord sa akin? So, kailangan make action. Sa us, only speak. But when we seek, with action. Amen. Naintindihan natin? Amen. Kasi sa salita niya, sabi nga niya sa kanyang salita sa verse 119, Psalms 119, verse 105, sabi niya, "Your word, O Lord, is the light unto my path and the lamp unto my feet." Di ba? So, ibig sabihin, kailangan natin na talaga pag, sabi nga ni Rev minsan, nagpa-pray, kailangan din natin yung mga scriptural, di ba? So, through the scripture, we can seek what is the will of God. Will ba niya yung panalangin natin? Will ba niya yung ano ba yung mga desire natin? Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Are we still here? Amen. Sabi dito, seeking is a prayer put into action, is being deliberate and really trying to find out what God wants for us or what we need to do for Him. Kung ano din ang dapat natin gawin para sa Kanya, di ba? Di ba sabi sa Psalms, sabi niya doon, ano ba yung dapat kung ibalik sa iyo, Panginoon, di ba? Nakalimutan ko yun. Yung kung ano ba yung dapat natin gawin para maibalik natin ang kabutihan ng Lord sa ating buhay. Amen. It's persisting for our answers in Scripture, taking the step to hear God through His Word. Seeking the counsel of mature believers is another way of seeking an answer to our prayer. Amen. Example ko noon, alam mo ba yung sabi ng mga sa worldly, yung number 7 daw ay malas. Totoo yan, kaya parang I believe na malas yata ako kasi puro na lang, mula nung bata ako, sa totoo lang, puro hirap. Hindi naman sa hirap ng buhay, pero ang daming hirap ng yung, halimbawa, puro na lang, hindi ko naranasan yung nagsaya na bilang bata, hindi ko naranasan yung nag-enjoy bilang teenager kasi super strict, puro trabaho na lang, puro na lang trabaho. Kaya sabi ko noon, tapos nung nag-college na naman ako, puro hirap, puro sakripisyo, puro hirap talaga. Sabi ko, ay, malas nga talaga sana. Yata ako noon. Pero nung nandito na ako sa JCTD, sabi ni Reb, anong malas? Walang malas na anak ng Diyos. Amen. Alam mo yung 7 ay number of God. Amen. Diba? Kaya, yun, yung minsan, akala ko hindi na ako makapaglingkod. Kasi yun nga yung isip ko sa puso ko na hindi na ako makapaglingkod dahil ako ay makasalanan.
Amen. Kasi may experience ako dati doon nung nag-stay ko sa Bulacan. Something na parang inaano ako ng yung napaka na ilaw, liwanag na parang inaano ako na meron binibigay si Lord sa akin. Sabi ko, Lord, sabi ko, hindi ako karapat dapat. Ako'y makasalan. Alam mo, biglang nawala yung biglang nag-disappear yung napaka liwanag na ilaw nung sinabi ko, hindi ko talaga matanggap. Hindi ko talaga tanggapin kasi sa tingin ko sarili ko, napakarumi ko. Pero praise the Lord, kasi sabi nga niya, pag tayo ay marumi, tayo ay lilinisan ng banal na dugo ni Jesus. Amen. Amen. Mag-confess lang tayo. Pag tayo ay magkasala, i-confess lang natin at patatawarin din Panginoon. Amen. Amen. So, minsan din, we have to seek the Holy Spirit. Sabi dito, and there is the seeking of the Holy Spirit. Amen. Kasi minsan, because the Holy Spirit intercedes for us, especially pag yung talagang tayo, yung very sober tayo sa prayer, ano ba yung talagang kailangan, kung naghihirap ka ba, nasasaktan ka ba masyado, kailangan talaga seeking niya, ano ba yung gagayad na tayo ng Holy Spirit. Alam mo yung, andun lang siya, kinukumport, di ba sabi ng Lord na, ang ating Panginoon Jesus nung siya ay kinuha na sa langit, pumunta na sa langit, sabi niya, mag-iiwan ako ng comfort niyo. Yun talaga yung nagko-comfort sa atin, ang banal na Espiritu Santo. Amen! Amen. Tapos, step 3, knock. Sa una, ask. So, number 1 yung prayer. Number 2, seek. Ito, ibig sabihin, yung sa prayer natin, number 1 yung ask muna tayo. Number 2, ito ay lang, parang step-step. Number 2, more prayer. Because magsisik ka na eh. Nag-ask ka na ng prayers. Number 2, seek. So, more prayer, more effort. Tapos itong knock, di ba? Knock, di ba? Ibig sabihin, deeper, persistent prayer. Knock. Katulad ng meron tayong mga panalangin, di ba? Lagi natin iyong ipinapanalangin. Hindi yun yung, di ba sabi sa Biblia, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit. Hindi naman yun. Yung ibig sabihin nun kasi yung sa mga una, di ba yung mga tinuro sa atin ng mga prayer dati. Yun na lang yung paulit-ulit. Hindi naman yung talaga yung kailangan natin. Kailangan yung, ano ba yung kailangan natin? Di yun yung lagi nating hilingin sa Panginoon. Kasi pag paulit-ulit, katulad nga nung sabi sa Biblia, na yung isang tao, meron siyang kaibigan, nangangailangan siya, kumatok siya doon. Nung una, sabi ko, huwag mo akong isturbohin, di ba? Nasa Biblia yan. Huwag mo akong isturbohin, natutulog na kami. Sabi di, tumakatok pa rin siya. Di ba? Hanggang sa pinagbuksan din siya. Amen. Amen. Ganyan din tayo sa ating Panginoon pag kailangan natin na naayon naman. Kumbaga, minsan tinetest ng Panginoon ang faith natin kung talagang bang meron tayong pananampalataya na ibigay niya yon. So, kailangan din natin yung kumatok talaga tayo, katok persistent prayer. Lagi natin sinasabi sa Panginoon, bigyan mo ako nito, Lord. Ang anak ko ba, siya magiging number 1 sa school. Alam mo, praise the Lord, glory to God, yung pamangkin ko, sa totoo lang, mga pamangkin ko na pinag-pray ko, alam nyo ba, nang sa kanilang board exam, lahat sila nakapasa. To God be the glory. Itong bago lang, pero yung anak ko, hindi talaga siya humingi sa akin ng prayer. Sa totoo lang, hindi siya nakapasa. Hindi siya humingi. Pero pinagpa-pray ko siya, pero siguro iba pa rin talaga yung you have to ask prayer. Meron din akong pamangkin, napakatalino niya. Hindi siya humingi sa akin ng prayer. Hindi, it's not me ha. Ang Diyos naman ang gumagalaw doon. Ako lang ginagamit upang mag-pray. Declare ko declare. Makakapasa ka sa iyong board exam. In Jesus' name. Sabi ko, at basta manampalataya ka, praise the Lord. Kasi actually, meron siyang kasama yung pamangkin ko na cream. Sabi ko, pinatanggap ko muna. Gusto niyo, Mang, kasi Mang, pag-pray mo po kami. Sabi niya gano'n. O sige, manampalataya ba kayo na na makakapasa kayo? Oo, Mang, basta ipag-pray mo kami. Sabi niya gano'n. So, pinatanggap ko na, praise the Lord, dahil din sa sa asking the prayer, napatanggap ko rin sila. To God be the glory. Praise the Lord. Kailan lang sila nag-exam?
tapos nakapasa agad sila. Amen. Sabi ko, lagi ko manalangin na manalangin kayo. Walang imposible sa Diyos. At least nakakashare din tayo ng salita ng Diyos sa kanila pag humihingi ng prayer. So kailangan talaga kumatok tayo lagi sa Panginoon kasi pag magbubuksan din, magsasawa din siya. Katulad nung di ba yung kwento sa about yung sa babae sa hari, yung sa hari. Hanggang sa nagsawa yung hari kasi iisturbuhin pa niya ako. Sige, bigay ko na nga yung kanyang kailangan, di ba? Nasa Biblia sa Old Testament, hindi ko na matandaan kung saan yun, pero nasa Biblia talaga yun. So kailangan natin, we have to have a persistent prayer. Amen. So our persistent prayer can not only serve as test of our sincerity, but it can also serve as a way to provide a clear understanding of what we really need. Yung ano ba talaga ang kailangan natin. Ang binibigay lagi ng Panginoon sa atin kung anong kailangan natin, hindi yung wants. Alam mo yung wants minsan ay hindi yun hindi natin kailangan minsan yung, di ba, minsan bumibili tayo na hindi natin kailangan, gusto lang natin, pagkatapos magsawa din tayo. Sa totoo lang ako, pag bumibili ng damit, parang pagbago, parang ang ganda-ganda, binili ko, maya-maya ayaw ko na, hindi ko na pala gusto. Kasi I just bought it for my wants, is not my need. Amen, magsawa tayo pag yung wants lang, pero pag need talaga, mo talaga yun, you have to treasure it. Amen. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Tapos yung sabi nga niya, doon sa verse 8, lahat daw na humihingi sa Panginoon ay makakatanggap. Amen. At lahat ng nagsisik ay makakasumpong. Amen. Bakit ikaw naisip ko? Kaya si Pastor Radiel, alam ko ito, naka-ready na yung Amen. na yung para sa kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kasi I know in her heart naman na kung ano ang kalooban ng Lord. Pero siyempre lahat naman dinidesire natin na magkaroon din tayo ng sinasabi na better half. Better half ba? Amen. Amen. Praise the Lord. So, ewan ko, bigla lang the Lord will bless you, the Lord will provide what you need. Because you need, sabi nga ng Lord, hindi daw maganda na ang isang lalaki o isang babae ay mag-isa lang, kailangan ng may katuwang. Nasa Genesis yun. Amen! Amen. Hallelujah! Praise the Lord. So yan, doon sa gusto ko lang i-emphasize doon sa James 4:3, di ba? Sabi niya ba, ano mo doon? Yan lang yung i-emphasize ko, James 4:3. James 4:3. Yan. James 4:3 lang yung mo. 4:3. Ito. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may start to get on your pleasures. Amen. Pag wrong motive, tandaan natin, pag wrong motive ang ating prayer, ay hindi natin matatanggap. Amen. So lahat ng mga prayers natin dapat nakakonform with the will of God. Kung ano ang nais niya sa ating puso, sa ating buhay. Amen. So kailangan lagi tayong pray without ceasing. Amen. Saan natin makikita yon? Pray without ceasing. I say it again, rejoice pala yun. Pray without ceasing. Ano yon? 1 Thessalonians 5 verse 17. Amen. Yon, pray without ceasing. In everything give thanks yung tuloy niya, di ba? Praise the Lord, yun lang po, maikli lang ang aking katuruan ngayon. Amen, kasi at least meron ba tayo napupulot sa ating Amen. kailangan natin ang prayer. So, natin, yung ask is also a pray. Pero parang number 2, more. You have to be more prayerful. Number 3, you have to deeper and sober in praying. Ibig sabihin, mas
mas kailangan deeper prayer. Amen. Kasi doon tayo tinetest ng Lord kung totoo tayo na nananampalataya sa ating mga panalangin. Amen. To God be the glory. Hallelujah. Aawit muna tayo ng God answers prayer. Ako na lang tutugtog. Ikaw ang kakanta. Sayang pa din naman ito, Arjen. Pag binigay mo, kanya mo daw ulit. Oo. Ay, karapatan ko ito na naman yan. Ngayon po tayo lahat at kantahan po natin ang ating Panginoon. Truly God answer prayers. Amen. Video mo na, Eric. Lusad-lusad kami nakita ako na
labit. Ah, sikan. Babang ilan ate? Wala. May naman dyan. Beloved, halika dito. Kompleto na din. Isa pa. Isa pa. maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aala-ala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain nawa, Panginoon, ang aming komunyon
Thank you so much, Lord God, that we will dwell in your house, Lord, forever by your mercy and grace in Jesus' name. Hallelujah. Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. Sunod natin ang juice. Thank you, Lord. To you all the glory, honor, praise, and thanksgiving in Jesus' name. Amen.